Praise God sa buhay po ng lahat, ng mabubuti, lahat ng mga huwaran at saka mga godly mothers sa buong mundo. Today is your day because today is Mother's Day. So hayaan niyo po nagbatiin ko ang bawat isa sa inyo ng Happy Mother's Day. Mabuhay po kayong lahat at pagpalain po kayong lubos ng ating Diyos na buhay. Maraming salamat po talaga sa inyo sapagkat kayo ang nagsisilbing ilaw at liwanag ng inyong tahanan. Maraming salamat sa mga sacrifices nyo na hindi po matatawaran. Maraming salamat po sa inyo sapagkat patuloy nyo pong itinataguyod ang inyong mga pamilya. Pagpalain kayong lubos talaga ng ating Diyos. At ikaw na anak na nakikinig naman sa akin ngayon, ipinakikiusap ko sa iyo na kung sakaling buhay pa ang mother mo ngayon, ipakita mo na sa kanya, iparamdam mo na sa kanya ang pag-ibig mo, na pinapahalagahan mo siya. Huwag mong hintayin wala na siya sa piling mo, saka mo lang ipapahayag ang damdamin mo sa kanya. Wala nang kabuluhan yon. Ngayon pa lamang samantalin mo ng pagkakataon na maramdaman ng mother mo kung gaano mo siya kamahal at kung gaano mo siya pinapahalagahan. Tumulong ka sa gawain ng bahay. Makinig ka sa mga payo niya. Gawin mo ang mga pinapayo niya sa iyo sapagkat walang mabuting magulang ang maghahangad ng ikasasama ng kanyang anak. Pag inutusan ka ng mother mo, sumunod ka ng maluwag sa iyong kalooban. Hindi yung padabog. Hindi yung umahaba ang nguso mo. Pag meron kayong pinag-uusapan at iba ang opinion niya sa opinion mo, huwag mo siyang pagtataasan ng boses. Huwag kang sasagot sa kanya ng pabalang-balang. Maging mahinahon ka sa pagsasalita mo. At dapat nandudun lagi yung paggalang mo sa kanya sapagkat siya ay iyong ina. Hindi ka magiging tao kung hindi dahil niya. Siya pa rin ang ginamit na instrumento ng Panginoon para ikaw ay magkaroon ng buhay dito sa lupa. Kaya dapat patuloy mo siyang igalang. Kailan mo huling in-encourage ang mother mo? Kailan mo siya huling na-appreciate at pinasalamatan sa mga sacrifices niya? Kailan mo siya huling niyakap? Kailan mo siya huling hinalikan sa pisngi o kaya sa noo at binulungan sa kanyang tenga? Mama, Nay, I love you. Nay, salamat sa mga ginagawa mo para sa family natin, lalo na po sa akin. Kapatid, ang magandang gawin mo ay ganito. Sikapin mo talaga na gawin ang lahat ng paraan para maramdaman ng mother mo na mahal mo siya at pinapahalagan mo siya. Dahil sa totoo lamang, pinahalagaan ka at patuloy kang pinapahalagahan ng nanay mo sapagkat mahal na mahal ka niya. Tandaan mo ito ha, 9 na buwan kanyang iningatan sa kanyang sinapupunan. 9 na buwan. At nung ikaw ay isinilang, naniniwala ko na halos ayaw kanyang padapuan sa langaw, maging sa lamok. Gusto niyang ingatan ka. Umuubo ka lang ng konti o pinapawisan ka pa lamang, nag-aalala na siya. Ganun kanya kamahal. Kaya please, sa pagkakataong ito, ngayon Mother's Day, simulan mo na yung kakaibang pagtingin mo sa iyong ina. Walang perpektong tao, walang perpektong ina, walang perpektong ama, walang perpektong anak. Lahat tayo hindi perpekto. Ganito ang gawin mo, kapatid. Pagkatapos ng lockdown na ito, sikapin mo na ilabas mo ang mama mo, i-treat mo siya. Pakainin mo siya sa labas, ipasyal mo siya. Kung may extra ka pang pera, ibili mo siya ng blouse o ng t-shirt o ng pants o kaya kung anumang bagay na simple lamang. Ang mahalaga doon, yung thought na kumbaga ay pinapahalagan mo mother mo. Yun ang nagka-count sa kanya. At yun ang tinetreasure niya, yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Mag-thank you ka kay God because of your mother. And incidentally, ang title po ng ating pag-uusapan natin ngayon ay Thank God for Godly Mothers. Thank God for Godly Mothers. At ang ating pong text ay mula po sa aklat ng Matthew chapter 20 verse 20 hanggang sa 23. Tagalog po ito. Hinihiling ko po sa inyo, pinakikiusap ko po sa inyo na makinig po kayong mabuti. And allow the Holy Spirit na mag-move po sa buhay natin wherever you are right now. Naturuan po tayo ng Holy Spirit, gabayan po tayo ng Holy Spirit sapagkat naniniwala po ako kung ikaw ay may pamilya na, ina o ama na, makakatulong ito sa pagpapatakbo ng iyong pamilya. At ikaw na bata pa, makakatulong din sa ito ngayon at maging sa hinaharap kapag ikaw ay may pamilya na rin. Nang dalangin ko, maaalala mo lagi ang pinag-aralan natin o pag-aaralan natin sa ngayon. Okay?
So babasahin ko na po sa inyo ang Matthew chapter 20 verses 20 to 23. Makinig kayo mabuti. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedee kasama ang dalawang anak niyang lalaki. Lumuhod siya kay Jesus dahil may gusto siyang hilingin. Tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mo? Sumagot siya, kung maaari po sana, kapag naghahari na kayo, paupuin niyo ang dalawa kong anak sa tabi niyo, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pero sinagot sila ni Jesus, hindi niyo alam kung ano ang hinihingi niyo. Kaya ba ninyong tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Sumagot sila, opo, kaya namin. Sa verse 23, sinabi ni Jesus, maaaring kaya nga ninyong tiisin, ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o sa kaliwa ko. Ang mga lugar na iyon ay para lang sa mga pinaglaanan ng aking Ama. So, ang Diyos po ang magpapala sa pagkakabasa po natin ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Naniniwala ako, kapatid, na ang nanay ng dalawang alagad na ito ni Jesus, na ang mga pangalan pala ay si John at saka si James. Dalawa sila do sa 12 unang-unang pinili ni Jesus. Na alam ng nanay na si Jesus ay may darating na kaharian, na maghahari siya. Okay? Alam niya yon. Marahil na pag-uusapan nila ng kanyang mga anak o kaya ay napapakinig niya pag nagtuturo mismo si Jesus patungkol sa kanyang paghahari at sa kanyang kaharian. At alam din ng mother na ito na very close ang kanyang dalawang anak kay Jesus. As a matter of fact po, nasa tinatawag na inner circle po ang dalawang ito ni Jesus. Tatlo po talaga yung very close sa kanya. Ang isa pa ay si Peter. Sila pong tatlo yung kasama ni Jesus doon sa Mount of Transfiguration nung kinausap po ni Jesus si Moses at saka si Elijah. Hindi kasama yung Siyam. At ito pong si John, the beloved, sa totoo lamang po, siya lamang yung sa 12 ay ang may lakas ng loob na humilig sa dibdib ni Jesus na tila baga pinakikinggan niya yung tibok ng ating Panginoon. So, ganun siya ka-close kay Jesus. Ganun siya ka-intimate kay Jesus. So, ang mother na ito, naniniwala siya na pagdating ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, mabibigyan talaga ng prominent position o mataas na position ang kanyang dalawang anak sa kaharian ni Jesus. Pero ngayon, lumapit siya kay Jesus, lumuhod pa siya at hiniling niya ngayon na kung maaari nga ay nasa kanan ng isa ni Jesus habang siya nakaupo at yung isa ay nasa kaliwa. So may nangyari. At naniniwala po ako na ito ay makikita natin dun sa first part po ng Matthew chapter 20, kung saan sa verse 1 pa lamang ay nagkwento na po si Jesus patungkol po sa kanyang paghahalintulad sa kaharian ng Diyos at sa isang may-ari ng ubasan. At ang kwento ni Jesus ay ganito. Ang may-ari ng ubasan na ito ay lumabas isang umaga, naghanap ng manggagawang magtatrabaho sa kanyang ubasan at babayaran niya ng 1 denaryo katumbas ng 1 araw na sahod. At napapayag niya yung mga taong ito at nagtrabaho. Pagdating ng alas 9, may nakita si may-ari na mga nakatambay. Inalok niya ng trabaho, nagkasundo sa bayad at pumunta sa ubasan. Alas 12, ganun uli ang nangyari. Nagkasundo sa bayad, yung mga lalaki nakatambay at nagtrabaho sa kanyang ubasan. Pagdating ng alas 3, eto na naman, may nakita pang ibang lalaki na walang ginagawa, nakatambay at nagkasundo sa bayad, nagtrabaho sa ubasan. Pagdating ng alas 5, meron pa rin nakitang ibang kalalakihan na nakatambay at walang ginagawa. Kaya nagkasundo uli sila nung alukin ni Jesus na magtrabaho sa kanyang ubasan. Pagdating ng alas 6, natapos na yung gawain. Ang sabi ng may-ari, sa foreman niya, bayaran yung pinakahuli ng 1 denaryo, katumbas ng 1 araw, at papunta doon sa mga unang-unang nagtrabaho. So binayaran yung pinakahuli, katumbas ng 1 araw na sahod. Pagdating doon sa pinakalauna, nagalit sila sapagkat 1 denaryo din ang ibinayad sa kanila. Samantalang sila raw yung mas maraming tinrabaho at saka sila yung nababad sa initan. Marahil ito po yung sumagi sa isipan nitong nanay ni James at saka ni John
na ang kaniyang mga anak na naunang tinawag ni Jesus, baka pagdating ng paghahari ni Jesus, mawalan din ng posisyon, mawalan ng kabuluhan ang kanilang ginagawa. Kaya nung nagkaroon sila ngayon ng pagkakataon, silang mag-iina, lumapit kay Jesus, lumuhod ang ina, at humiling kay Jesus. At hiniling nga niya na ang dalawa niyang anak uupo sa tabi ni Jesus, ang isa sa kanan, ang isa sa kaliwa. Pero sinagot ni Jesus na hindi nyo alam kung anong hinihingi nyo. Pero ang point ay ito, ang lakas ng loob ng babaeng ito na lumuhod, lumapit, humiling kay Jesus, na ikinagalit actually ng 10 pang mga alagad na kasamahan ni James at saka ni John, sapagkat mababasa po natin sa verse 24 ng chapter 20 ng Matthew yung kanilang pagiging indignant o galit doon sa dalawa nilang kasamahan. At marahil kung nakikinig ka ngayon sa kwentong ito at kung nababasa mo ito, magkakaroon ka rin ng ibang kaisipan patungkol dito sa mother ni James at saka ni John. Ang lakas naman ng loob, di ba? Parang ang dating masyadong mapangahas. Pero since Mother's Day naman po ngayon, tingnan na lamang po natin yung mga positive na katangian ng mother itong si James at saka ni John. Ang number 1 po dito ito, nais ng ina ni James at saka ni John na magkaroon ng masasabi nating bahagi ang kanyang mga anak sa kaharian ng ating Panginoon. Ipinanalangin niya kay Jesus, siya po'y lumuhod pa kay Jesus na kung maaari, paupuin ng dalawang anak niya sa magkabilang side ni Jesus. So ipinag-pray niya ang kanyang mga anak. At ang prayer niya is a noble prayer sapagkat ang gusto niya pong mangyari, magkaroon nga po ng bahagi sa kaharian ng Diyos ang kanyang mga anak. At dapat nating tularan ito, kung ikaw isang ina o isang ama na nakikinig ngayon, na ipag-pray natin ang ating mga anak na magkaroon talaga ng bahagi sa kaharian ng ating Diyos. Na magkaroon sila ng tamang pagkakakilala sa Panginoon at biblical na relasyon sa ating Panginoon, nang sa ganun nga ay magkaroon sila ng bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Napakaganda ng hangarin di ba? So, ang isang magulang, wala naman talagang hinahangad para sa kanyang anak kung hindi ang ikabubuti nito. Kesa naman, ipanalangin natin ang ating mga anak. I'm sure na ipag-pray natin to na maging matagumpay ang ating anak sa kanyang career, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang negosyo, and so on and so forth, na yumaman ang kanyang anak. Pero sa totoo lang, wala nang mas hihigit pa doon sa maipag-pray natin ang ating mga anak na magkaroon ng relasyon sa Diyos at magkaroon ng bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon, ang pangalawang positibong katangian ng mother na ito ay hindi lamang magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos ang kanyang mga anak, kung hindi magkaroon ng, pakinggan mo ito, aktibong partisipasyon, aktibong pagiging leader, aktibong commitment sa kaharian ng ating Panginoon. Gusto niya maging active leaders ang kanyang mga anak. A very noble prayer, again, ng isang ina, na hindi lang maging ordinaryong miyembro ng kaharian ang kanyang mga anak, kung hindi magkaroon talaga ng tungkulin, magkaroon talaga ng responsibilidad, magkaroon talaga ng paghahangad na magamit sa kaharian ng ating Panginoon, maging leader sa kaharian ng ating Panginoon. Napakaganda na, di ba? Kasi yun na nga ang gustong mangyari ng ating Panginoon, na dumami pa talaga yung maglilingkod. Always remember, ang sabi nga ng ating Panginoon, the harvest is plenteous but the laborers are few. So ang hangad ng mother na ito ay talagang magamit ang kanyang mga anak, mag-commit, mag-involve ang kanyang mga anak sa gawain ng ating Panginoon. Ang nakakalungkot nga ngayon, sa totoo lamang mga kapatid, di ba? Marami sa mga churches ngayon, nakokontento na lamang yung mga dumadalo sa pag-upo at pakikinig. Pero parang wala silang pakialam o wala silang puso na makapaglingkod sa ating Panginoon, na makatulong sa gawain ng ating Panginoon. May kanya-kanya po tayong talents, may kanya-kanya po tayong mga giftings na dapat po pinagagamit natin sa Panginoon at ipagamit natin to the best of our ability. So ang hangarin ng ina, magkaroon ng magandang posisyon sa kaharian ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang pangatlo po ay ito, hangarin din po ng inang ito yung the best para sa kanyang mga anak. Mataas po ang pangarap niya para sa kanyang mga anak. Kung ikaw ay manggagawa sa kaharian ng Diyos,
Wala nang best place para sa iyo kung hindi yung ikaw ay nasa kaliwa o nasa kanan ng hari. At yun ang hangad ng mother sa kanyang mga anak. Yun ang pangarap niya sa kanyang mga anak. Lahat ng mga magulang naghahangad o nangangarap para sa kanilang mga anak. Tama po ba yun? Pero ang the best friend na pangarap natin sa ating mga anak ay yung talagang makapaglingkod sa Diyos. Makapaglingkod sa Diyos na buhay. Magamit ang talento. Mataas ang pangarap niya. Gusto niya, kagaya ng sinabi ko niya, hindi ordinaryong Kristiyano lamang ang kanyang mga anak. Hindi tagasunod lang. Kung hindi talagang magkaroon ng leadership, magkaroon talaga ng responsibilities. Ang problema ngayon, marami mga Christians umaayaw sa tungkulin, umaayaw sa responsibilities, which is not supposed to be the case. Di ba? Kaya po tayo niligtas ng ating Panginoon para magamit na po tayo dun sa mga taong hanggang sa ngayon ay naliligaw pa rin. So kapatid, ito ang magagandang katangian ng babaeng ito na kaya niyang actually tanggapin yung kahihiyan na siya ay matanggihan ng Panginoong Hesus basta magawa niya lamang yung dapat niyang gawin para sa kanyang mga anak. At willing siya na mag-sacrifice. At willing siya itaya maging ang kanyang buhay, ang kanyang reputasyon, para nang sa ganon, makita niya lamang na yung kanyang mga anak ay nagagamit, may bahagi sa kaharian ng Diyos, may tungkulin sa kaharian ng Diyos, at meron talagang mataas na pangarap para sa kanyang mga anak sa kaharian ng ating Panginoon. Kapatid, naalala ko tuloy, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak ay masasabi nating may hahalin tulad sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Yun ang the best na example sa Bible na may halin tulad yung pag-ibig ng ina sa pag-ibig ng ating Diyos. Willing niya talagang itaya ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Naalala ko si Cecil, ang akin pong wife. Meron po kami isang anak. At merong pagkakataon, many years back, na merong talagang, tumutuligsa sa aming anak. Nagulat po ako. At hindi ko talaga inaasahan na lumabas sa bibig niya mga katagang ito. If you touch my son, I will kill you. Imagine mo yun. Sa totoo lang po, baka manggagaling sa akin, hindi pa kayo magugulat. Pero manggaling sa misis ko na napaka-mahinahon, napaka-sweet, sa totoo lamang po. Hindi mo aasahan magmumula sa kanya. Yun po ang pagtatanggol ng isang ina sa kanyang anak. If you touch my son, I will kill you. Yan ang sabi niya. Pero sa akin niya lang naman sinabi yun. Nagdadrive po ako nun. At ikinagulat ko talaga. Naalala ko tuloy yung isang kwento. Ito po yung nangyari noong World War II. Kung saan po ay talagang binihag nitong si Hitler gamit ang kanyang Nazi army na hulihin nga po itong mga European Jews. At siya po yung naging dahilan kung bakit mga 6 million Jews yung namatay during the Holocaust. Sapagkat nilalagay niya po yung mga bihag sa concentration camp at pinag-hard labor niya po ang mga ito. Ngayon kasama po sa mga naging bihag ang isang family na pinangungunahan po ni Solomon Rosenberg. Kasama po sa naging bihag yung asawa niya, yung dalawang anak niya, ang bunso niya si David, yung panganay niya ay si Joseph o Joshua, at ang kanyang ina at saka ang kanyang ama na matatanda na. At nung panahon na yon, mabubuhay ka lang for another day kapag kaya mo pang magtrabaho. Pero pag hindi mo na kaya magtrabaho, papatayin ka talaga nila. Wala ka nang pakinabang Okay, pabigat ka lang So, dumating yung time na nakita niya po na hinila sa march yung kanyang magulang, ama't ina niya, at pinatay. At naisip niya po doon, malamang susunod dito ang kanyang bunsong anak na si David sapagkat mahina po ang katawan ni David. At tuwing siya po ay manggagaling sa hard labor at pupunta na, uuwi na sa kanilang barracks, inahanap niya na po yung mukha ng kanyang asawa, ng kanyang dalawang anak. At pag nakita niya, talaga namang nagyayakapan po sila at nagpapasalamat talaga sila sa Panginoon sapagkat nabuhay na naman sila for another day. Isang araw po, pag-uwi niya galing sa hard labor, nagulat siya sapagkat
hindi niya na namataan ang kanyang anak na si David. At tinanong niya si Joshua at ang sabi niya, huwag mong sabihin sa akin totoo. Ang sabi ng kanyang anak, totoo po. Wala na po si David. Hindi niya na po kinaya yung trabaho. Kaya siya po ay kinaladkad po ng mga sundalong German. At ang sabi ng tatay, asan ang nanay mo? Ang sabi ni Joshua, nakita po ng nanay ang takot na muka ni David. Kaya hinawakan niya sa kamay si David at ang sinabi niya, huwag kang matakot. Sasama ako sa iyo. What a mother. Willing to die para sa kanyang anak. Amen po ba? Willing na i-sacrifice ang kanyang sariling buhay, may problemang na mahal niya ang kanyang anak. Kapatid, yun ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Willing siyang mamatay para sa iyo at para sa akin, just to prove na mahal niya tayo. Sa sandaling ito, kung may takot sa iyo dahil sa pandemic na nararanasan natin ngayon, kung may takot sa iyo para sa kinabukasan mo, tinatawag ka ni Jesus, gusto kanyang hawakan sa iyong mga kamay, at gusto niyang sabihin sa iyo, huwag kang matakot, kasama mo ako. Sagot ka ni Jesus. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ang iyong buhay, sumunod ka sa isang maikling panalangin na ito at tiyakin mo lamang na galing ito sa iyong puso, hindi sa isip lamang. Sabihin mo ito, Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sapagkat ako'y minahal mo ng lubos, bagamat hindi ako karapat-dapat. Patawarin mo po ako at tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas at hari ng aking buhay. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa iyong kaharian, ako ay may bahagi na. Tulungan mo rin po ako sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na magkaroon ng hangarin na maglingkod sa iyong kaharian, magkaroon ng tungkulin sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kapatid, kaibigan, congratulations. Kung talagang tinanggap mo si Jesus, you are now a son of God or a daughter of God, a child of God. Nasahin mong lalo kang mapalapit sa Kanya nang maranasan mo yung inner peace sa iyong puso at mawala ang takot mo, mapalitan ito ng faith. And mga mothers, hindi ko kayo nakakalimutan. Patuloy ako nagpapasalamat sa Diyos sa mga buhay niyo. So, let me pray for you. Panginoon naming Diyos sa buhay at makapangyarihan sa lahat, idinudulog ko sa iyo ang mga ina ng bawat pamilya. Nagpapasalamat po ako sa kanilang mga buhay. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang sacrifices, ang kanilang pagpapagal. Dalangin ko nga po, O Diyos, na patuloy mo po silang samahan, patuloy na bigyan ng kalakasan, hindi lamang po, Panginoon, yung kanilang katawang pisikal, kung hindi maging ang kanilang mga spirito. Lord, tulungan mo rin po sila at bigyan mo po sila, Panginoon, ng karunungan na maitaguyod ang kanilang pamilya, maturuan ang kanilang mga anak in the way they should go, so that when they become old, Panginoon, they will not depart from it. Maraming salamat po sa mga mothers, O God, sa mga godly mothers na ito. Tulungan mo po sila, O Diyos, na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Salamat po ng marami. Ma-appreciate po sila ng mga tao. But I do believe, my Lord God, Ikaw ang best na nakaka-appreciate po sa kanila. Maraming salamat po. Kapatid, kaibigan, have a good day, and may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you, and may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen. And amen. And amen. Hallelujah.